Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang anak ng senador na nagpanggap bilang isang simpleng naglalako ng fishball upang subukin ang katapatan at pag-uugali ng dalagang kanyang napupusuan. Ngunit sa halip na masukat ang lambing ng puso nito, matinding panlalait, pambababoy, at pagpapahiya sa harap ng maraming tao ang kanyang naranasan. Pero huwag kayong bibitiw dahil may isang natatanging bagay at malaking sikreto siyang nadiskubre sa mismong lugar na iyon na tuluyang magpapabago sa takbo ng buhay ng lahat ng taong umaway sa kanya. Ano kaya ang natuklasan ng ating bida na nagpalukso sa kanyang dugo? Kaya naman hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang maunlad at mabilis na dumidiretsong lungsod ng Taguig, makikita ang naglalakiyang mga gusali, modernong lansangan at ang makulay na pamumuhay ng iba't ibang uri ng tao. Sa gitna ng karangyang ito, may isang pamilya na kilalang kilala sa lipunan, ang pamilya ng Senador Fernando. Taglay nila ang kapangyarihan, karangyaan at mga negosyong kilala sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, ang anak ng senador na si Ogie ay lumaking nakatapak ang dalawang paa sa lupa. Ayaw ni Ogie sa mga taong plastik, maarte at umiibig lamang dahil sa kapal ng pitaka o sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Isang araw, sa malawak na mansyon sa Taguig, kausap ni Ogie ang kanyang matagal ng katiwala na si Mang Ben. Nakatingin ang binata sa larawan ng isang magandang dalaga sa kanyang telepono. Ito ay si Colleen, isang babaeng madalas niyang makasalmuwa sa mga sosyal na pagtitipon, ngunit hindi pa nakakakilala sa kanya ng malalim dahil palaging abala si Ogie sa pag-aaral sa ibang bansa. Mang Ben, handa na po bang lahat ng hinihingi ko sa inyo? Sir Ogie, sigurado po ba kayo sa gagawin ninyo? Nagpadala po ako sa tauhan natin ng lumang kariton, kalana, at lalagyan ng fishball at kikiam, pati na rin ng mga lumang damit. Ngunit bakit po kailangan ninyong magpanggap na tindero sa tabi ng kalsada doon sa may Taguig? Baka po malaman ng senador ang ginagawa ninyo. Huwag ka mag-alala, Mang Ben. Hindi ito makakarating kay Papa. Gusto ko lang subukin si Colleen. Palagi niyang sinasabi sa mga post niya na pangarap daw niya ang simpleng buhay at masipag na lalaki. Gusto kong makita kung ang puso ba niya ay tunay o nagtatago lang sa likod ng magagandang salita at mamahaling make-up. Sa tulong ni Mang Ben, nakakuha si Ogie ng isang medyo may kalumaang kariton ng fishball. Nagsuot siya ng simpleng kupas na t-shirt, lumang pantaas at pambahay na tsinelas. Naglagay din siya ng kaunting dumi sa kanyang mukha upang hindi agad makilala bilang anak ng isang napakayamang senador ng bansa. Pagdating ng hapon, itinulak ni Ogie ang kariton patungo sa isang pampublikong pasyalan sa Taguig na madalas na tambayan ng mga kabataan at mga taong galing sa katabing mall. Doon ay nag-umpisa na siyang magpaypay ng mantika at magprito ng mga fishball, kikiam at kwek-kwek. Naging maayos ang unang 2 oras, maraming simpleng tao ang bumibili sa kanya at nakikipag-usap siya ng mabuti sa mga ito. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating ng mag-alas 5 ng hapon. Gumulong ang isang mamahaling sasakyan sa gilid ng kalsada at lumabas mula rito ang magandang dalaga na si Colleen kasama ang kanyang kaibigan na si Maylin at ilang pang mga kakilala. Nakita ni Ogie si Colleen na nakatayo malapit sa kanyang pwesto. Naglakad ang dalaga habang hawak ang kanyang mamahaling bag at nakataas ang kilay sa paligid. Naramdaman ni Ogie ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Heto na ang pagkakataon upang malaman niya kung tunay nga ba ang pagkatao ng dalagang kanyang ginugusto. Fishball po kayo riyan, ma'am. Mainit-init pa po. Masarap ang sauce. Gawa sa malinis na paraan. Baka gusto niyong sumubok ng kikiam at kwek-kwek. Yak!
Maylin, tingnan mo nga naman. Bakit ba may mga ganitong nagtitinda sa gilid ng kalsada? Ang usok-usok na nga. Amoy mantika pa. Nakakasira ng amoy ng perfume ko. Sinabi mo pa, Kulin. Kadiri naman. Hindi mo alam kung malinis man tubig na ginamit sa mga yan. Tsaka tingnan mo nga yung nagtitinda. Mukhang hindi man lang naliligo ng maayos. Ma'am, malinis po ang paninda ko. Araw-araw ko pong inuugasan ng mga kagamitan at sariwa po ang mga itinitinda ko rito. Baka gusto niyong matikman kahit konti lang po. Ha? Sumasagot ka pa? Ang lakas naman ng loob mong alakin ako ng dugyot mong fishball. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ako kumakain ng mga pagkain para sa mga paslupa at walang pinag-aralan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Panlabas mo pa lang, halatang wala ka nang mararating sa buhay. Sinabi mo pa, girl. Baka naman gusto lang niyang pumarma sa'yo, Kulin. Tingnan mo kung makatitig sa'yo. Akala mo naman, may pagmamalaki. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Ogie ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa masakit ang mapagsabihan ng mahirap, kundi dahil sa labis na pagkadismaya sa tunay na ugali ng dalagang kanyang pangarap. Sa kabila ng panglalait ng dalawa, nanatiling mahinahon ang binata. Hinihintay pa rin niya kung may kaunting kabutihan pa bang natitira sa puso ni Kulin. Ma'am Kulin, hindi naman po masamang maging simpleng naglalako. Ang mahalaga po ay tapat ang hanap buhay at hindi nagnanakaw. Huwag mo nga akong matawag-tawag sa pangalan ko. At anong sinabi mo? Tapat na hanap buhay? Ang sabihin mo, tamad ka lang kaya dyan ka lang bumagsak sa kalsada. Tingnan mo yung kariton mo, basura. Biglang itinabig ni Kulin ang isang malaking lalagyan ng sauce sa kariton ni Ogie. Tumapon ng sauce sa kalsada at nabasa ang sapatos ng ilang taong nakatayo malapit doon. Nagtawa na ng mga kaibigan ni Kulin at pinanood ang pagkapahiya ng binata habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-usisa at maglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato at video. Wow, Kulin. Bagay lang sa kanya yan para matuto siyang lumugar. Huwag siyang pumasok sa mundong hindi niya nakabilang. Ayan ang nababagi sa mga katulad mong nagmamataas kahit walang may pagmamalaki. Manatili ka rin sa putik habang kami papasok sa mga mamahaling restaurant. Ngunit habang nagtatawanan sina Kulin at ang kanyang mga kaibigan, habang pinapanood ng lahat ang kawawang tendero na naglilinis ng natapon na sauce, may isang bagay na biglang napansin si Ogie na nakabukas sa sling bag ng kaibigan ni Kulin at sa dokumentong hawak nito sa kamay. Isang tatak at pamilyar na pangalan sa isang papel na nalaglag mula sa bag ni Maylin habang ito ay humahagik-gik sa pagtawa. Dahan-dahang pinulot ni Ogie ang papel habang nakayuko sa kalsada. Nang mabasa niyang nakasulat sa itaas na bahagi ng dokumento, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan at napalitan ng matinding pagkagulat ang kanyang mukha. Isang napakalaking lihim na may kaugnayan sa kanyang ama, sa pamilya ni Kulin at sa isang ilegal na transaksyon sa Taguig ang naitala roon. Ito ang natatanging patunay na matagal nang hinahanap ng Senador Fernando upang mailantad ang katotohanan sa buong lungsod. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang nawawalang dokumento ng katiwalaan sa proyekto at nakapangalan nito sa pamilya ni Kulin. Napatingin ng diretso si Ogie kay Kulin na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ang tenderong kanina lamang ay nilait at pinahiya sa harap ng maraming tao ay hawak na pala ang card na magpapabagsak sa buong pamilya ng dalagang nagmamataas. Magtawa lang kayo ngayon dahil hindi nyo alam kung sino ang totoong tao na itinapon ninyo sa putik ngayong hapon, sabi ni Ogie sa kanyang sarili. Ano kaya ang nakasulat sa misteryosong dokumentong iyon na hawak na ngayon ni Ogie? Paano kaya gagamitin ng anak ng senador ang kanyang nalaman upang ibalik ang panlalait sa mga taong nagpahiya sa kanya? Hapon pa rin sa maingay at pampublikong pasyalan sa Taguig. Tahimik na pinasok ni Ogie ang napulot na lukot na papel sa kanyang bulsa habang patuloy na nagtatawanan sina Kulin at Maylin.
Hindi na malaya ng dalawang maarting dalaga na ang kanilang kawalang ingat at pagmamayabang ang mismo maglalagay sa kanila sa panganib. Titingin-tingin ka pa riyan ha? Ano? Tititigan mo lang ba yung natapon mong sauce o lilinisin mo? Nakakadiri ka talaga. Siguraduhin mong hindi madadamay ang sapatos ko. Kundi ipapabayad ko sa'yo yan kahit magbenta ka pa ng 10 kariton. Sinabi mo pa, Kulin. Halika na nga, girl. Huwag na natin aksayin ang oras natin sa taong yan. Baka mahawaan pa tayo ng kapangitan ng buhay niya. Nakakasira ng araw. Dahan-dahang tumuyo si Ogie habang hawak ang basahan. Ngunit may kalmado at direktang tingin sa mga mata ni Kulin. Pasensya na po sa inyo, Ma'am Kulin at Ma'am Maylin. Lilinisin ko po agad ito. Pero sana lang po, sa susunod, huwag niyo nga hamakin ng tao dahil lang sa suot niya o sa trabaho niya ngayong araw. Hindi niyo hawak ang bukas. Ha? Binitawan mo pa talaga ang pangalan ko. At tinuturuan mo pa ako ng leksyon? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo. Sino ka ba sa akala mo? Isang ampas lupang naglalako ng kikiyam sa tagig? Wala kang karapatang magsalita sa harap ko. Nagsimulang maglapitan ang ilang mga tao sa paligid. Ang iba ay kumuha ng kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-record ng video. Ang tingin ng karamihan ay isang kawawang tendero lamang si Ogie na pinagtutulungan ng dalawang mayayamang dalaga. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaalam na sa loob ng ilang minuto, ang tenderong ito ay may kakayahang magpalipat ng lahat ng ari-arian ng pamilya ni Kulin. Sa di kalayuan, nakatigil ang isang itim na SUV. Sa loob nito ay si Mang Ben, ang tapat na driver at katiwala ng pamilya ni Ogie. Hawak ni Mang Ben ang kanyang linya ng komunikasyon habang nakatutok ang kanyang mga mata sa nangyayari sa labas. Mabilis na kumulo ang dugo ng matanda nang makitang ipinapahiya at pinagtatawanan ng anak ng kanyang amo. Sir Ogie, naririnig niyo po ba ako? Sobra na po ang ginagawa ng mga batang yan sa inyo. Lalabas na po ako at tatawag ng mga gwardya. Hindi ko po matitiis na lapastanganin kayo ng ganyan. Huwag, Mang Ben. Manatili ka lang dyan sa loob ng kotse. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hayaan mo silang magpakasaya sa pagpapahiya sa akin. Pero Sir Ogie, ang anak po yan ng negosyanteng si Don Roberto. Ang pamilya ni Nakulin, ang matagal nang iniimbestiga ng inyong ama dahil sa maanumalyang kontrata sa lungsod. Alam ko, Mang Ben, at nakuha ko ng ebidensya. Nalaglag lang sa harap ko mula sa bag ng kaibigan niya. Manahimik ka muna at maganda. May laro pa tayong kailangang tapusin. Matapos buhusan ng konting tubig ni Ogie ang bahagi ng kalsada na natapon ng sauce, pumasok na si Kulin at Maylin sa katabing mamahaling coffee shop kung saan nakatambay ang iba pa nilang mga kaibigan mula sa mga kilalang pamilya sa lungsod. Bago pumasok sa pintuan ng coffee shop, muling lumingon si Kulin at nagbitaw ng huling panlalait. Kapag bumalik ako dito mamaya at nakita ko pa riyan ang dugyot mong kariton sa tapat ng coffee shop na pinapasokan namin, ipapatawag ko ang barangay at ipapagiba ko yung tindahan mo. Naiintindihan mo? Opo, Ma'am Kulin. Makakaasa kayo. Maayos kong lilinisin ang lahat. Nang makapasok na si Kulin sa loob, mabilis na pumasok si Ogie sa eskinita sa gilid ng lansangan kung saan nakatago ang SUV ni Mang Ben. Inalis niya ang kanyang apron, kinuha ang basahan at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bulsa ang nakatagong papel. Binuklat ni Ogie ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng ilaw ng sasakyan. Doon ay maliwanag na nakasaad ang mga peking perma, iligal na land use permit sa Taguig at ang milyong-milyong pisong pondo na direktang pumasok sa mga personal sa bank account ng pamilya ni Kulin. Ito ang patunay na matagal nang hinahanap ng korte at ng pamahalaan upang maipakulong ang ama ni Kulin. Akala ko simpleng maarte at mayabang lang si Kulin. Pero ang buong pamilya pala nila ay nabubuhay sa pagnanakaw sa pondo ng bayan at ginagamit pa nilang perang to para mang-apak ng mga simpleng tao sa kalsada. Sir Ogie,
Ano po ang plano ninyo? Ipapadala ko na po ba ito agad sa opisina ng Senador Fernando? Huwag mo na, Mang Ben. Nais kong masaksiyan mismo ni Colleen at ng pamilya niyang mabilis sa pagbagsak ng kanilang mga pangarap. Ihanda mo ang aking sasakyan at ang formal kong kasuotan para sa gaganaping charity banquet bukas ng gabi sa Taguig Grand Hotel. Kasama po ba sa dadalawang pamilya ni Colleen, sir? Oo, Mang Ben. Doon gaganapin ang pampublikong pag-anunsyo ng bagong proyekto ng pamahalaan. Doon ko rin balak ipakilala kung sino talagang tenderong itinapon at inipit nila sa putik ngayong hapon. Kinabukasan ng gabi, sa napakalaking ballroom ng Taguig Grand Hotel, nakadamit ng mamahaling Amerikana at gapor sila ng mga palamuti ang lahat ng mga bisita. Naroon si Colleen, kasama ang kanyang ama na si Don Roberto at ang kaibigan nitong si Maylin. Maayos ang kanilang ngiti habang nakikipag-usap sa mga negosyante nang walang kaalam-alam sa katotohanang naghihintay sa kanila. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa malawak na bulwagan at tumutok ang maliit na spotlight sa gitna ng entablado. Pumasok ang tagapagsalita upang ipakilala ang natatanging panauhin ng gabi. Ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya ng Senador Fernando. Balita ko, napakagwapo raw ng anak ng senador at galing pa sa ibang bansa. Kapag nakilala ko siya ngayong gabi, siguradong magiging malapit kami sa isa't isa. Sinabi mo pa, girl. Bagay na bagay kayo. Hindi katulad nung ampaslupang tendero ng fishbowl kahapon. Habang nagtatapon ng ngiti si Colleen, dahan-dahang umakyat sa entablado ang isang matangkad at napakagwapong binata na nakasuot ng mamahaling itim na tuxedo. Ang panlabas nitong kaanyuan ay punong-puno ng kagalang-galang na karangyaan. Nang umarap ang binata sa mikropono at tumingin sa kinaroroonan ni Colleen, biglang nang lamig ang dalaga at halos maitapon nito ang hawak na baso. Ang lalaking tagapagmana na nakatayo sa harap ng libu-libong mayamang tao ay walang iba kundi ang tenderong kanina lamang ay pinahiya, nilait at tinabigan niya ng sauce sa tabi ng kalsada sa Taguig. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga taong mahilig manghusga sa panlabas na kaanyuan ng kanilang kapwa. Ano kaya ang susunod na gagawin ni Ogie sa harap ng napakaraming tao sa Taguig Grand Hotel? Paano kaya magsisimula ang kanyang matinding pagiganti sa pamilya ni Colleen gamit ang hawak niyang dokumento? Napuno ng palakpakan ang buong ballroom ng Taguig Grand Hotel. Ang lahat ng mayayamang negosyante, mataas na opisyal at mga kilalang personalidad sa lipunan ay nakatingin sa kaakit-akit at kagalang-galang na kinaroroonan ni Ogie sa entablado. Ngunit sa isang sulok ng bulwagan, halos mawala ng balanse si Colleen. Ang hawak niyang baso ng mamahaling alak ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Maylin, tingnan mo ng maigi. Hindi ba siya yung tenderong pinahiya nating kahapon sa kalsada? Yung tinabigan ko ng sauce? Diyos ko, Colleen. Siya nga. Pero bakit siya nakasuot ng mamahaling tuxedo? Bakit sinasabi ng host na siyang anak ng Senador Fernando? Nagkakamali lang ba ako ng tingin, girl? Hindi maaari to. Nagpanggap siyang mahirap. Nakarating siya sa amin nang hindi natin nalalaman. Maya-maya pa, lumapit sa dalawa si Don Roberto, ang ama ni Colleen. Colleen, ano bang itinuturo niyo riyan? Mag-ayos nga kayong dalawa. Siyang solusyon sa mga problema ng negosyo natin. Kapag nakuha natin ang suporta ng anak ng senador ngayong gabi, sigurado ng bilyong-bilyong kontrata natin dito sa Taguig. Habang abala sa pag-aalala si Colleen, nagsimula nang magsalita si Ogie sa mikropono. Ang kanyang boses ay malamig, buo at puno ng kapangyarihan. Malayo sa mainhin at mababang boses ng tenderong nakiusap sa kanila kahapon sa tabi ng lansangan. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Masaya ako na makasama ang mga kilalang tao rito sa Taguig. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga malalaking proyekto at pondo,
para sa ating lungsod. May isang mahalagang karanasan ako na gustong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Makinig ka anak. Ito lang pagkakataon natin. Pumunta ka mamaya sa harap at makipagkilala ka sa kanya. Pabulong na sabi ni Don Roberto kay Colleen. Paano ko lalapit? Baka kilala rin niya ako sa harap ng napakaraming tao. Nagpatuloy sa pagsasalita si Ogie. Kapon lamang. Nagpasya ako magsuot ng simpleng damit at maglako ng fishbowl sa tabi ng kalsada. Gusto kong makita kung paano tinatrato ng lipunan ng ating mga kababayang nagsisikap sa marangal na paraan. At doon, nakilala ko ang 2 dalaga na nakasabay ko. Tinawag nila akong dugyot, hampas lupa, at walang pinag-aralan. Tinabig pa nila ang aking paninda at pinagtawanan ng aking pagkatao sa harap ng maraming tao. Nagkaroon ng bulungan sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magkatinginan at magtanong kung sino ang mga taong tinutukoy ng anak ng senador. Si Colleen naman ay halos magtago sa likod ng kanyang ama sa matinding hiya at takot. Naisip ko, kung ang isang tao ay nakakayang mang-apak at manggipit ng isang simpleng tendero, dahil lang sa tingin nila ay makapangyarihan sila, ano pa kaya ang kaya nilang gawin kapag gumawak sila ng pondo ng bayan? Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang kinuha ni Ogie mula sa loob ng kanyang Amerikana ang isang pinalaking kopya ng dokumentong napulot niya kahapon sa kalsada, matapos itong malaglag mula sa bag ni Mylene. Ipinakita niya ito sa malaking screen sa likod ng entablado. Ito ang dokumento na pilit na itinatago sa loob ng ilang taon. Ang ebidensya ng mga anomalyang transaksyon, peking land permit, at pagnanakaw sa pampublikong pondo ng lungsod ng Taguig. At ang nakalagay na pangalan sa ibaba bilang utak ng katiwalaang ito ay walang iba kundi ang pamilya ni Don Roberto, ang ama ng dalagang nagpaya sa akin kahapon. Ano? Paano napunta sa kanyang papel na yan? Sino ang naglabas niyan? Nang lalamig na sabi ni Don Roberto. Don Roberto, kahapon po, nalaglag ko po ang envelope sa tabi ng kariton habang pinagtatawanan namin yung tindero. Mga walang kwenta. Dahil sa kababawan at pagmamayabang ninyo, ipinahamak ninyong buong negosyo at pamilya natin. Biglang pumasok sa malaking pintuan ng ballroom ang ilang mga pulis at kinatawan mula sa Korte at National Bureau of Investigation. May hawak silang warrant of arrest para kay Don Roberto at sa mga kasabwat nito sa malaking anomalya. Nagkagulo ang buong venue habang ang mga mamamahayag at mga tao ay nagsimulang kumuha ng larawan at video. Don Roberto, may hawak kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong plunder at korupsyon. Sumama po kayo ng may naon sa amin. Hindi maaari ito. Naon siya minang lahat dahil lang sa isang karton ng fishball. Colleen, ayusin mo to. Sabi ni Don Roberto habang pinupusasan ng mga pulis. Binitawan ng mga pulis si Don Roberto patungo sa labas habang ang mga tao sa paligid ay nagpapakita ng galit sa pamilya nito. Lumapit si Colleen sa paanan ng entablado, umiiyak at lumuluhod sa harap ng napakaraming tao habang nakatingin kay Ogie. Ogie, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw yan. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko at nagawa ko kahapon. Naging maarte lang ako at nagkamali. Maawa ka sa pamilya ko. Huwag mo kaming sirain ng tuluyan. Colleen, hindi akong sumira sa pamilya mo. Ang sarili niyong kasakiman at pagmamataas sa kapwa ang nagpabagsak sa inyo. Kahapon, tinanong mo ako kung may mararating ba ang isang tenderong tulad ko. Ngayon, ikaw mag-isip kung anong mararating mo kapag nawala ang lahat ng perang ipinagmamayabang mo. Dahan-dahang tumalikod si Ogie at naiwang umiiyak sa sahig si Colleen habang pinapanood ng libu-libong tao na dating gumagalang sa kanya. Ngunit habang papalabas si Ogie sa VIP exit ng hotel kasama si Mang Ben, isang hindi inaasahang tawag sa telepono ang natanggap ng binata mula sa ospital sa Taguig. Sir,
Sir Ogie, tumawag po ang doktor mula sa Taguig City Hospital. Si Senator Fernando po, biglang inatake sa puso matapos mabalitaan ng tungkol sa malaking operasyon ngayong gabi. Ano? Si Papa? Ihanda mo ang sasakyan. Ihanda mo, Mang Ben. Papunta na tayo sa ospital ngayon din. Ano kaya ang mangyayari sa ama ni Ogie na si Senador Fernando? Magtatagumpay ba si Ogie sa pagliligtas sa kanyang ama habang sinusubukan ng mga natitirang kaaway ng kanilang pamilya na gumanti sa kanya? Mabilis na pinahirurot ni Mang Ben ang itim na SUV patungo sa Taguig City Medical Center. Sa loob ng sasakyan, hindi mapakali si Ogie. Hubad na ang kanyang mamahaling tuxedo coat at nakatupi ang mga braso ng kanyang polo habang hawak ang kanyang ulo sa matinding pag-aalala. Ang kanyang ama ang nag-iisang natitirang pamilya na nagturo sa kanya ng karakter, pagpapakumbaba at malasakit sa mga mahihirap. Mang Ben, bilisan mo pa ang pagpapatakbo. Hindi pwedeng may mangyaring masama kay Papa. Siya lang ang mayroon ako. Ginagawa ko po ang lahat, Sir Ogie. Malapit na tayo sa Taguig Hospital. Magpakatatag po kayo. Malakas ang senador. Hindi siya basta-basta susuko. Pagkarating sa ospital, mabilis na tumakbo si Ogie paitaas patungo sa Intensive Care Unit o ICU. Sa labas ng kwarto, nakatayo ang dalawang personal na gwardya ng senador kasama ang doktor na namamahala sa kanyang kalagayan. Agad na lumapit si Ogie sa doktor upang alamin ang estado ng kalusugan ng kanyang ama. Dok, ako po ang anak ni Senador Fernando. Kamusta po ang lagi ng papa ko? Ligtas na po ba siya? Mr. Ogie, pinalabas na po natin ang senador mula sa kritikal na kondisyon. Mabilis siyang naagapan ng ating mga eksperto dito sa Taguig. Nagkaroon lamang po siya ng matinding pressure at pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa emosyon ng mabalitaan niya ang pagkahuli sa mga korap na opisyal. Sa ngayon ay kailangan niya ng pahinga at iwasan ng anumang stress. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Dok. Bawat kailangan ng papa ko, ibigay niyo po. Dahan-dahang pumasok si Ogie sa loob ng kwarto kung saan nakaiga ang kanyang ama na may mga nakakabit na monitor at tubo. Lumapit ang binata at tinuwakan ng kamay ng matanda. Tumingin si Senador Fernando sa kanyang anak at bagyang umiti ng mahina. Ogie, anak, narinig ko ang nangyari sa hotel at doon sa kalsada. Totoo ba? Nagpanggap ka talagang tendero ng fishball para lang subukin ng mga tao rito sa Taguig. Papa, patawarin niyo ako kung nag-alala kayo. Gusto ko lang po siguraduhin kung ang babaeng ginusto ko ay may malinis na puso. At salamat sa ginawa ko. Nakuha natin ang natitirang ebidensya laban sa pamilya ni Don Roberto. Proud ako sa iyo, anak. Ipinakita mo na hindi ka nasusuhulan ng yaman at hindi mo kinakalimutan ang mga simpleng tao sa lipunan. Pero mag-iingat ka. Ang mga taong nawalan ng kapangyarihan ay may kakayang gumawa ng masamang bagay kapag gipit na sila. Habang nag-uusap ang mag-ama, may narinig na ingay at pakiusap sa labas ng kwarto. Nakikipag-argumento ang mga gwardya sa isang babaeng nanginginig sa pag-iyak na gustong pumasok sa loob. Nang lumabas si Ogie upang tingnan kung sino ito, laking gulat niya nang makita ang dating maarti at mapagmataas na si Colleen. Ang dating maayos at eleganteng damit ng dalaga ay gulo-gulo na ngayon. Wala nang kanyang pagmamayabang at ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa walang patid na pagluwa. Nang makita niya si Ogie, agad siyang lumapit at lumuhod sa malamig na sahig ng ospital sa harap ng binata. Ogie, Jebs man lang, pakinggan mo ako. Nabalitaan ko na narito ang papa mo kaya mabilis kang pumunta mula sa hotel. Patawarin mo ako pakiusap. Nawala na ang lahat sa amin. Huli na ang papa ko. Kinumpis ka na ng pamahalaan ang mga ari-arian namin. At iniwan na rin ako ng mga kaibigan ko pati si Mylene. Colleen,
Nakita mo na ba ngayon kung gaano kabilis mawala ang panlabas na yaman na ipinagmamayabang mo? Nung ako nasa kalsada at nakatayo lang sa harap ng kariton, itinuring mo akong basura at hindi man lang pinakinggan. Alam ko, naging napakasama ako. Nabulag ako sa perang hindi naman para sa amin galing. Nagmamakaawa ako si Yogi. Kahit gawin mo akong katulong o tagalinis ng kariton mo, tanggapin mo lang ang hingi ko ng tawad. Huwag mo lang ipagkait ang pagpapatawad mo sa akin. Dahan-dahang yumuko si Ogie at itinayo si Colleen mula sa sahig. Hindi kita gagawing katulong, Colleen. At pinapatawad na kita sa ginawa mong pagpapaya sa akin bilang tendero. Pero ang mga kasalanan ng pamilya mo sa batas at sa mga mamamayan ng Taguig, yan ang kailangan ninyong pagbayaran sa kulungan. Habang umiiyak si Colleen at humihingi pa ng tulong, biglang nagdilim ang mga ilaw sa hallway ng ospital. Isang hindi inaasahang grupo ng mga armadong lalaki na nakatakip ang mga mukha ang mabilis na pumasok mula sa emergency exit ng stairwell. Ang mga lalaking ito ay ang mga natitirang tauhan ni Don Roberto na ipinadala upang bawiin ng mga ebidensya at gumanti sa anak ng senador. Huwag kayong gagalaw. Ibigay mo sa amin ang mga natitirang kopya ng dokumento. Kung ayaw mong dito na matapos ang buhay mo, anak ng senador. Dahil doon ay napasigaw ng napakalakas si Colleen. Sa harap ng malaking panganib at nakatutok na baril sa kanyang dibdib. Paano kaya ililigtas ni Ogie ang kanyang sarili, ang kanyang ama at maging ang dalagang dating nagpaya sa kanya? Ito na ba ang huling pagsubok sa buhay ng anak ng senador? Nagari ang matinding kaba at takot sa hallway ng Taguig City Medical Center. Nakatutok ang baril ng pumasok na armadong lalaki sa dibdib ni Ogie. Si Colleen naman ay nakasandal sa pader habang nanginginig at umiiyak sa matinding takot. Ngunit sa kabila ng nakatutok na bakal, nanatiling mahinahon at matapang ang anak ng senador. Alam ni Ogie na ang takot ay walang maidudulot na maganda sa ganitong sitwasyon. Huwag ka magkakamaling gumalaw, bata. Ibigay mo sa akin ang USB at ang orihinal na dokumento na gagamitin niyo sa korte laban kay Don Roberto. Kapag hindi mo ibinigay sa loob ng 5 segundo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa ospital na to, sabi ng armadong lalaki. Pakiusap, huwag niyong saktan si Ogie. Ako na lang kunin ninyo. Huwag lang siya. Kalmado ka lang. Ang mga dokumento at ebidensya ay wala sa akin. Naisumiti na yan sa opisina ng Department of Justice at sa korte bago pa man ako pumunta rito sa ospital. Kahit patayin mo ako, hindi mo na mababago ang katotohanan. Nakulong na ang amo mo. Sinungaling. Pwes, kung wala sa'yo, isasama na lang kita sa hukay para magbayad ka sa ginawa mo sa pamilya ng amo namin. Ngunit bago pa man maihatak ng armadong lalaki ang gatilyo ng kanyang baril, biglang lumabas mula sa gilid ng emergency exit door ang tapat na driver at katiwalang si Mang Ben. Gamit ang isang mabigat na pamatay sunog o fire extinguisher na nakasabit sa pader, mabilis at buong lakas na iniampas ito ni Mang Ben sa likod ng armadong lalaki. Walang sino mga hawak sa anak ng senador habang buhay pa ako. Bagsak sa sahig ang armadong lalaki at mabilis na tumalsik ang hawak nitong baril sa malayo. Agad na pinulot ni Ogie ang baril at inilayo ito habang mabilis namang dumating ang mga gwardiya ng ospital at ang mga pulis sa Taguig upang tuluyang pusasan at palibutan ang natitirang mga kasabwat ng sindikato. Walang gagalaw. Arestado kayong lahat. Dali na mga yan sa istasyon ngayon din, sabi ng pulis. Salamat, Mang Ben. Sa tamang oras ka laging dumarating. Walang anuman, Sir Ogie. Tungkulin ko pang protektahan kayo, tulad ng pagprotekta sa inyo ng inyong ama. Pumasok ang mga pulis upang ilabas sa mga kriminal. Naiwan sa hallway si Ogie, si Mang Ben at si Colleen na nakaupo pa rin sa sahig habang patuloy na lumuluha. Dahan-dahang lumapit si Ogie sa dalaga at inabot ang kanyang kamay upang tulungan itong makatayo.
Ogie, maraming salamat dahil hindi mo ako pinabayaan kahit naging napakasama ako sa iyo. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kababaw at kabegsik nung mayaman pa kami. Kung maaari lang ibalik ang oras, sana hindi ko ginawa ang panlalait sa iyo doon sa kalsada noon. Colleen, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Pero pwede mong baguhin ang hinaharap mo. Ang tunay na halaga ng tao ay wala sa mamahaling bag, sapatos o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na karangalan ay nagmumula sa kung paano may tinatrato ang mga taong nasa ibaba at ang mga taong walang may pagmamalaki sa lipunan. Natutunan ko ng leksyon ko, Ogie. Mula ngayon, magsisimula ako sa baba. Magsisikap ako ng tapat at hindi na ako magmamataas kahit kanino. Samantala, lumipas ang 3 buwan matapos ang matinding kaganapan sa Taguig. Ang ama ni Ogie na Senador Fernando ay tuluyan ng gumaling at nakalabas ng ospital. Ang pamilya naman ni Don Roberto ay nabigyan ng hustisya ang mga kasalanan at nahatulan ng pagkakakulong dahil sa napatunayang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Si Colleen naman, matapos makuha ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya bilang pambayad sa gobyerno, ay nagpa siyang magtrabaho bilang isang simpleng empleyado sa isang maliit na tindahan upang suportahan ang kanyang sarili sa marangal na paraan. Isang hapon sa Taguig, sa mismong lugar kung saan naglako si Ogie ng fishball, nagbalik ang binata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpanggap. Kasama niya si Senador Fernando at si Mang Ben. Nagpatayo si Ogie ng isang malaking livelihood program at pangkabuhayang proyekto para sa lahat ng mga vendor at maliliit na tinderong naglalako sa kalsada ng Taguig upang bigyan sila ng malinis, ligtas at maayos na pwesto sa pagtitinda. Proud ako sa iyo, Ogie. Ang pagsubok na ginawa mo ay hindi lang nagbukas ng mata mo sa pag-ibig, kundi nagbigay rin ng pag-asa sa libu-libong maliliit na mamamayan dito sa Taguig. Sabi ni Senador Fernando kay Ogie. Papa, natutunan ko na ang tunay na yaman ay ang kakayang tumulong at magpakumbaba. Kahit gaano man kataas sa lipunan, kapag nakatapak ang mga paa mo sa lupa, mas nakikita mo ang kagandahan ng buhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala sa ating lahat na ang panlabas na anyo at yaman ay lipas at panandalian lamang. Ngunit ang kabutihan ng puso at paggalang sa kapwa ay ang tunay na kayamanan na kailanman ay hindi mananakaw ng sinuman. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga mahal na subscribers at tagapakinig sa pagsubaybay mula part 1 hanggang sa uling kabanatang ito dito sa Tamokski TV. Sana po ay kapulutan ninyo ng magandang aral ang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong saloobin at mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na mga kwento. Naway pagpalain po kayo ng may kapal ng napakalaking blessings at magandang kalusugan sa araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.